Good morning mga idol, at eto na. Nabili ko na yung tools, nabili ko na rin yung LCD na kailangan ko para palitan yung LCD ng luma kong cellphone. Siguro mga ilang taon na tong phone ko na to na nakatabi lang kasi sira na, hindi ko naman talaga nagagamit, so bumili ako ng LCD. Maganda tong LCD na to at nakalagay pa siya sa box, may libreng tempered glass at meron din mga panlinis, pandikit. Alright, eto na yung phone ko nga pala. Eto yung nabasag to habang nagdadrive ako ng motor, nalaglag. So basag talaga siya. Hindi ko na pinagawa kasi mahal. Dati mahal. Ngayon alam ko na sa around 1,500 ang pagpapagawa nito, ang pagpapalit ng LCD. Kung bibili ka, 600 plus lang o may mas mura pa. Ayan, putol yung strip wire niya at basag rin yung LCD. So sana wala nang iba pang sira. Pero sige, umpisahan na natin. So, pambabaklas ko lang dito ay yung ID lang. Tanggalin muna natin yung nalagyanan ng SIM card at saka ng SD card bago natin baklasin. Kasi baka umipit dun yung ID. Eto, ID lang yung gagamitin ko. Kaya yan ang ginamit ko kasi nakita ko dun sa gumagawa sa isang mall. Nice. Pagbaklas niya yan ng pinaka case ng cellphone. Yan lang. Pero iniinit pa nila meron silang heat blower o blower gun, heat blower gun. Hindi ko alam kung anong tawag pero parang iniinit nilang ganyan. Para siguro lumambot yung pandikit. Pero eto, wala akong panginit So, trinay ko na lang siyang tanggalin ng ID. Pero okay naman, natatanggal naman siya. Kaya lang tsaga-tsaga lang. Medyo matagal ko to bago natanggal. Pero ilang minuto rin. Hindi ko lang siya binigla kasi baka may maputol na wire sa loob. So, wala na. Lalong hindi nagagana. So, ayan na. Nabaklas ko na. So, dahan-dahan lang natin yung iangat kasi baka may wire. O, di ba may wire nga. So, lahat naman pala to plug and play. So, pag may nasira, papalitan lang. Kakabit mo lang, install mo lang, tapos na. Tanggalin muna natin yung tornilyo. Meron siyang 3 tornilyo na maliliit, kaya bumili ako ng tools na to kasi para sa maliliit na tornilyo. Ayan, tanggalin natin yan, 3 yan. Tapos meron siyang parang pinaka pang protect niya, yun yung nakakabit sa tornilyo. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Yan tatanggalin ko na yan, para hindi siguro mahihila yung wire, kaya meron yan. Tanggalin lang natin yan. Tapos, tanggalin natin yung syempre, yung strip wire. Kukulang, kaya na yan. Habang ginagawa ko pala yan, nanonood ako sa YouTube para malaman ko yung proseso. Tanggalin natin yung battery. Madali lang tanggalin din yung battery. Ayan, malambot pala siya. Ayan, malambot. Pero okay lang yan. Ganun din yung napanood ko sa YouTube. Talaga na-UP niya kasi mahirap tanggalin. Tapos dito naman, may mga resulta siya konti. Linisin ko lang ng konti yan. Tapos tanggalin ko yung strip light na naputol. Yan yung connected sa LCD. Yan. Kukulang din. Kayang tanggalin ng kuko. Pero dahan-dahan lang din naman. Siyempre hindi naman tayo talagang technician. Nagmamagaling lang. Pero ayan, naputol siya talaga. So wala na. Hindi na talaga gana yan. So sana mapagana natin to. Okay, ikabit natin yung LCD. Yan. Ganun lang, simple. Kakabit mo lang yan. Tapos ikabit mo lang din yung strip wire doon kung saan mo tinanggal. Meron karaniwan meron pandikit yan. Kaya lang yung nabili ko, wala siyang pandikit Ayan, hindi siya dumidikit. Pero okay lang yan. Mahalaga nakakonect siya dun sa yung strip wire, nakakonect na. So, balik natin yung battery. Meron ding wire yan. Kailangan mo rin ibalik. Yan. Maliit lang. Sobrang liit. Balik mo lang siya kung saan siya nakalagay. Tapos, ito rin case niya. Balik mo lang din. Tapos, kabit mo yung strip wire kung saan mo tinanggal. So, 3 lang yung tinanggal ko dyan 3 wire. So, madali lang matandaan. So, testingin na natin to kung gagana siya. Okay, yun. Galing. Oh my God! Nakatipid ako. Wow!
isang spare phone. Total, basag na rin yung ginagamit kong phone eh. Oh. 'Di ba? 600 lang na gastos. Meron na ulit ako magagamit na phone, 'di ba? Kasi tatapon mo. Wala, mahalaga pa diyan kasi andyan yung mga authenticator mo, andyan yung ibang password. So, sa um, mga mga PIN, for example sa bank account o sa mga ibang password sa sa logins mo. So, kaya hindi ko rin siya tinatapon. Ayan, ibalik yung tornilyo, 3. Huwag natin kalimutan yan, pati yung pinakaharang niya. Huwag natin kalimutan yan. Okay, ang totoo yan, ako sa part ko, siyempre nakalimutan ko talaga yan. Inedit ko na lang. Pero madali lang naman siyang tanggalin. Siyempre, hindi naman tayo talaga technician. So, nagkakamali talaga. First time lang natin itong gawin. Pero kayo rin, magagawa nyo rin to kung meron kayong mga sirang cellphone. Magagawa nyo rin to at makakatipid kayo. So yan, nilagyan ko siya pandikit. Nilagyan ko ng pandikit yan lahat. So medyo matagal lang, kaya parang kinat ko na lang. Pero dapat lagyan pandikit yung paikot. Iwasan nyo lang malagyan yung camera ng pandikit. So yan, kuha tayo ng tape. Lagyan natin to ng tape para hindi siya umiwalay habang basa pa yung pandikit natin. Lagyan na natin tape yan. Paikot, siguro mga 6 hanggang 8. Lahat ng corner lagyan natin para hindi siya humiwalay. Ang sinabi sa akin dati nung nagre-repair, mga 4 na oras o 6 na oras, mga ganun, bago mo siya tanggalin yung tape. So yan, may mga konting resalte, yung mga pandikit, pero madali lang naman linisin yan eh. Eto nga pala, hindi ko na kinuhanan ng video yung paglalagay ko ng tempered glass. Nilagyan ko doon ng tempered glass eh. Yung free sa LCD, may tempered glass siya. So nilagyan ko rin siya para protected na. Balik natin yung lalagyan ng SIM card. Okay, tapos yan na, nililinis na. Yung part na yan, nalinis ko na yan. Nalagyan ko na rin ng tempered glass. Hindi ko na pinakita. Madali lang naman maglagay ng tempered glass. Kaya nyo rin to. Sa mga mahilig magbuting-ting dyan, kaya nyo to. So yan, may mga konting parang mga alikabok, kaya tape lang panlinis para dumikit sa tape yung mga alikabok. So yan na, okay na, diba? Meron na akong hindi naman bago pero magagamit na ulit na cellphone. Umurahin lang siya pero okay naman, magagamit pa rin. Hindi na okay yung camera niya kasi syempre nabagsak na, pero gumagana pa rin yung camera niya. Okay, alright, thank you sa panonood at sana meron ulit akong magawang bago na may upload. Thank you at like and share nyo naman, follow na rin para ma-inspire ako. Thank you.